2,000 metro sa ilalim ng ibabaw. Iyan ay 20% lamang ng kabuuang lalim ng karagatan. Maaari tayong pumunta sa mas malalim at kung ano ang nahanap natin sa daan, ito ay hindi ka panipaniwala. Sa 2,000 metro o 2 kilometro, aasahan mo ang kabuuang kadiliman. Walang sikat ng araw dito at gayunpaman nagsisimula kang makakita ng maliliit na ilaw na kumikinang sa itim. Iyon ay dahil kakapasok lang namin sa bioluminescent zone kung saan halos 90% ng sea life ay kumikinang sa dilim para lang mabuhay. Isa sa mga nilalang dito, isang maliit nakakatakot na bagay na kilala bilang abyssal dragonfish. Ngunit ang mga ngipin nito, 5 beses na mas matalas kaysa sa piranha. Ngayon, bumaba tayo sa 300 to 800 metro. Ang lugar na ito ay maalamat dahil hawak nito ang pagkawasak ng Titanic. Oo, ang tunay nakahiga ng tahimik at nabasag ng halos 4,000 metro ang lalim. Ituloy mo. Umabot kami sa 5,000 metro at opisyal na pumasok sa abyss zone. Kung akala mo'y malalim tayo noon, ito lang ang karaniwang lalim ng mga karagatan sa mundo. Ang buhay ay halos nakabitin. Makakakita ka lamang ng kakaibang mga sea cucumber, higanteng kumikinang na dikya na kasing laki ng tao at mga alimango sa kailaliman na may mahabang paa. Pumunta pa tayo pababa sa 6,000 metro sa Hadal Zone. Impyerno ang lugar na ito sa ilalim ng tubig. Ang temperatura ng tubig hindi kailanman lalampas sa 4 na degrees Celsius at ang pressure higit sa 1 to 100 beses na mas malaki kaysa sa lupa. Para matulungan kang mailarawan iyon, ito ay tulad ng pagpasan sa iyong mga balikat ng 335 matandang African elepante. Oh, ang bigat! Ngunit ngayon, i-flip natin ang view mula sa pinakamalalim na punto sa Earth hanggang sa pinakamataas, ang Mount Everest, na nakatayo sa taas na 8,148 metro, ang pinakamataas na bagay na mayroon tayo at gayunpaman, maaaring magkasya ang Everest sa loob ng ilan sa mga trenches sa karagatan at hindi pa rin umabot sa ilalim. Dahil noong 2012, nag-solo dive si Direk James Cameron hanggang 10,198 meters. Nanatili siya doon ng 3 oras. Inilarawan niya ito bilang isang lunar na disyerto. Walang buhay, walang paggalaw, tanging ang tunog lang ng kanyang sub-creaking sa ilalim ng presyon. At kunin mo ito. Noong 1960, 2 lalaki ang lumalim pa. Umabot sila sa 10,960 metro. Iyon ay halos 11 kilometro diretso pababa. Upang ilagay iyon sa pananaw, iyon ang parehong altitude ng mga komersyal na eroplano na lumilipad, ngunit sa halip na lumubog sa mga ulap, lumubog sila sa itim na katahimikan. Kaya, sa susunod na tumalon ka sa karagatan, tandaan mo lang, lumalangoy ka sa ibabaw ng mundong halos walang